Isang magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Ay, dito po sa amin ay palamig na ng palamig at ngayon ay nakapagsimula na po ang pagpapalit ng mga dahon, ano? So it's a fall season now, ano? Autumn or fall season. That started on September 21 officially. Okay, so mapapansin niyo siguro sa aking mga susunod na video sa ngayon, ano, pag makikita kayo mga puno, meron na po kayong makikitang mga kulay orange, ano, orange or dilaw na dahon o na mga puno. Ibig sabihin po diyan ay senyales na ngayon ay fall season at soon magiging winter, magbabagsakan na po lahat yan during fall season and then makalat na naman. Makalat na naman ang Amerika. O sabihin ng makalat, napakarami pong dahon. At tamad naman ng gobyerno na kuhanin at linisin ang mga dahon na yan. Nililinis naman po. Ano? Siguro twice a month. Okay, so since palamig dito ng palamig, diyan naman po sa Pilipinas ay painit ng painit ang mga issues ng corruption, lalo-lalo na yung flood control projects na yan. Ano? So, kahapon ay nagsimula na pong o nadagdagan na po ang mga kumakanta. Ano? Sa pag-iimbestiga sa Senado. Ano ibig sabihin? Kantahan blues na, no? Nagsimulang kumanta yung mga assistant district engineer na si Bryce Hernandez at nagsimula din pong kumanta yung sila Diskaya, yung mga contractor, ano? So, contractor, tapos ngayon district engineer sila. And then, later on, ito na nga, kumanta na itong si Henry Alcantara. Okay? Siya po yung mismong district engineer. Ano? At yan ang lumalabas, no? Lumalabas na may mga kasabwat talaga, no? Yung may marami siyang pinangalanan na. Okay? So, isa sa mga pinangalanan niya ay itong si Senator Joel Villanueva, si Jinggoy Estrada, ang dating senador na si Bong Revilla, ang congressman, hanggang ngayon ay congressman na nagtatago na ata kung saan man sa ibang bansa, itong si Zaldico at itong si dating congressman ba to, UASEC o whatever, itong si Mitch Kahayon, ano? Na itong mga sinabi na to ni Alcantara ay mukhang nagpapatunay sa sinabi, mga naunang sinabi o revelation itong si Bryce Hernandez. Ano? So yan ang mga uh, bago-bagong pinalabas ni Alcantara. Ano? So inamin ng mga nagpatunay na tama yung sinasabi nitong si Bryce Hernandez before. So makikita po natin, ano, mukhang talagang isang malaking sindikato. Okay, by the way, nagpangalan din pala po si Alcantara na itong si ano ba to, Yusek Bernardo ba 'yon? Oo, ng Department of Public Works and Highway. Ano, yan daw po ay isa sa mga kakutsaba at siya nang nanghihingi. Kakutsaba, nanghihingi at nagdadala ng mga pera. Parang ganun, ano? So, ang nangyayari ngayon, mapapansin niyo, no? Napapansin niyo, I'm just trying to analyze the situation kung paano tumakbo itong sindikato na to. Ito talaga yung sindikato, no? Alright? So, may mga kakutsaba na senador, congressman, ano, mga politiko. Tapos, hindi pwedeng mawala ang kutsaba sa Department of Public Works and Highways. Tapos, kailangan yung mga district engineers, no? And mga contractors. Okay. So, para bang napansin ko during that time na 'di ba sinasabi ni Bryce Hernandez ay laging ang sinasabi niya o pinaamin niya ay itong si Henry Alcantara. Dahil
mukhang compartmentalize, ano? Ang ibig sabihin, hanggang as you need basis lang, hanggang saan lang ang pay grade mo, kumbaga. Alright, katulad ng mga contractors. Ang alam lang nila na binibigyan nila ay itong mga district engineers. Ano? So itong mga assistant district engineers, ang alam lang nila ay hanggang doon sa district engineers din lang. Ano? Ito namang mga district engineers, siyempre alam niya ang nangyayari sa baba at yung sunod na level sa kanya. Sino yun? Ay di yung mga sunod na level ay ito yung mga assistant secretary, undersecretary o whatever. Itong sila Bernardo, no? Yan ang lang ang alam niya. Pero itong si Bernardo, siyempre, ang number one na alam lang niya ay yung binibigyan niya mga congressman or senador. Alright? So yun. So ngayon, kumbaga, ang hawak ni Disney Alcantara, talagang mga ebidensya ay hanggang kay Bernardo kasi may first-hand information siya. Siya ang nagdadala at yun ang kausap sa kanya. Ano? Yun ang kausap niya. Alright? Hindi niya nakakausap itong ibang mas mataas, bihira, ano? Baka nga hindi daw niya nakikita. At ang mga pinagdadalhan lang ni Alcantara ay yung mga driver o driver ni, ni Villanueva o kung sino man ang pinagkakatiwalaan ni Jinggoy Estrada or ni Ramon Revilla, di ba? Or ni Mitch Cahayon. So hanggang doon ang level. Pero etong ito yung sabihin, yun ang mga first-hand information na pwedeng gamitin kay Bernardo. Ito si Bernardo naman. Siya ang may first-hand information kung aamin siya regarding sa panunuhol niya o pagdadala ng pera doon sa medyo matataas. Yan na nga po yung mga congressman at senador. Ano? Yan. So, I don't know kung itong si Saldi, imagine kung hanggang saan pa darating itong mga revelations na to at pag-amin at kantahan ng mga taong sangkot dito sa anomalyang ito. Imagine kung kung kakanta si Bernardo, kakanta niya siyempre si Saldico, ano? Etong si Saldico, sino ikakanta niya? Siyempre, mas mataas sa kanya. Baka kung sino man, ano? Na mas mataas. Sino ba mas mataas sa kanya? Ay, di, baka yung mga house speaker na yan, ano? Di ba? Okay? So, compartmentalize ba ang mga knowledge, ano? Kung hanggang saan level ka lang. Yan po ang takbuhan ng ganyang sindikato. Para kung sakali man at mahuli, hanggang doon lang, hanggang saan lang o hanggang certain point lang, hanggang sa manawa na ang mga tao sa kababantay kung hanggang saan na nakarating yung ganyang ah, tinatawag natin na sindikato o anomalya sa flood control projects. Okay? So, imagine niyo kung saan magsak yan. It's really hard to imagine. Hindi talaga aabot ba yan sa pinakamataas? I don't know. Hindi natin alam. Pero yung pinakamataas po, syempre, abay, kumanta, no? Ay, siya po nagsimula niyan. Ano eh. So, yung sunod sa kanya pababa ay itong speaker. Ay, ewan ko kung ang speaker hanggang ngayon po ay tahimik pa rin. Ano? At pinoprotektahan ng mga congressman. Maybe, I don't know. Hindi ko sinasabing baka nakinabang din ng karamihang congressman na nagpoprotekta kay Saldico o kaya kay Romualdez. Hindi natin alam. Hindi ko sinasabi yon. Ano? And then, meron pang isa na naisabi itong si Kiko Pangilinan. Tama rin naman, ano? Tama rin naman eh. Itong sinasabi ni Kiko Pangilinan. Siguro kung meron daw pong na-convict na malaking isda, no? O nakulong na malaking isda, di yan sa Napoles case, baka hindi po nangyari ito. Hindi po nangyari itong ganito kalalang korupsyon. Bakit? Kasi ang natatandaan po yung Napoles scam,
yung PDAF. Nandyan si Jinggoy. Ang alam ko, nakasama din si Villanueva, si Remulla, nandyan din. Si Enrile, ganun din. Ano ang mga nagdusa? Yung pong mga maliliit na tao din laang. Ano? Wala yung malalaki, hindi naman po na kundi. Ganun po, ganun. So kung sakali nga na nangyari siguro itong pag-conviction sa mga plunder case na yun ng Napoleon Count, baka hindi po nangyari ito. So, na-file na lahat ng kaso, maganda ang mga ebidensya, pero saan nangyari, bakit hindi nakulong? Ay kasi po, nasa justice system natin. Justice system na palaging sinasabi ay proof beyond reasonable doubt, which is good. Pero alam niyo po, hindi po maiwasang mag-isip ng mga normal na tao na may nangyayari din diyan sa hudikatura natin, sa justice system. Siguro kailangan din pong busisiin yan. Kailangan ding linisin, no? Ang justice system. Okay? So siguro that will be the something to think about tayong mga normal na tao, no? Ng Pilipino na may mga pumipilit na linisin ang gobyerno. Pero nauuwi sa mga ganyang hablahan, demandahan, may mga ebidensya magaganda, matitibay. Pero pagdating sa mga korte ay nadidismiss or na-acquit. Something to think about. Bakit? Ano ang kulang sa ating hudikatura? Magandang araw po, mga Kapinoy. Hanggang sa muli.